sa awitan, Diyos po sa pinagpala na po tayo ng Panginoon. Ngayon ang kaganapan na ating pangailangan para sa buong linggo darating sa mga magitan ng kanyang salita ay hayaan po natin na iyan po sa atin na ating mahal na Pastora Dulce Limpenia. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. Sabay na ating mahal na Pastora. Hallelujah! Magandang umaga po sa inyo lahat. Tinitignan ko kung sino yung tatayo para magpatotoo eh. So ako na lang po yung magpapatotoo. Isa pong pasasalamat sa Panginoon na kahapon po ay opisyal na po na tinanggap ng anak ko ang Panginoon sa kanyang buhay. So binigyan niya po ng parte ang Panginoon sa kanyang buhay dahil nag-decide siya na maglingkod sa Panginoon. At dalahin ko sa kanya, soon makita niyo rin siya na nagkakaroon ng nangangalaga ng mga kabataan lalaki. At yun po ay iniluluhod ko po sa Panginoon. At kasama po ng mga kabataan, mga women's, men's na nagpabaptism kahapon. Naasahan ko po ang inyong marugdog na natin sa Panginoon, pakikipag-covenant natin sa Panginoon. So, hindi po madali, pero hindi po magiging mahirap kapag buong puso natin tinanggap yung paglilingkod natin sa Panginoon. Nagiging mahirap lang naman yan kapag undecided tayo minsan o kaya nahihirapan tayo minsan. Pero kapag yung buong puso natin tinanggap na gusto natin maglingkod sa Panginoon, nagiging madali yan. Bakit? Kasi katuwang natin ang Panginoon Jesus. Hindi siya gagawa ng bagay na para mahirapan ka, kundi yung pagnanais niya na gawin ang kanyang kalooban ay manggagaling din sa kanya. Kaya anong gagawin lang natin? Susunod lang tayo sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po. So ngayon po, ang ating pong tema ay ang ating pong verse ay nasa Mateo 6:25-34 na pamamagatan ko po na worry is sin. No? So mga kapatid, naanyayahan ko po kayo na tumayo. Manalangin po tayo. Yes, Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na Lord, Ikaw, Panginoon, na nagdala, Panginoon, sa amin dito, Panginoon, upang mapakinggan namin ang iyong salita, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kausapin niyo po kami, Panginoon, ng malaliman, Panginoon. Ihanda mo ang aming puso na pagtatamnan ng iyong salita, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon, upang, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay hindi lang namin marinig, Panginoon, kundi maintindihan namin. Ang mga instruction mo, Panginoon, ay magawa namin, Panginoon, at may apply namin ito sa aming buhay, Panginoon. Lord, samahan mo po kami hanggang sa matapos ang gawain nito, Panginoon. Hindi po namin inaalaw, Panginoon, ang presensya ng kaaway sa umagang ito, Panginoon. Nire-rebuke namin lahat ng espiritu, Panginoon, na hindi para sa iyo, Panginoon, na hindi kalooban mo, kundi, Panginoon, inaanyayahan po namin, Panginoon, ang iyong banal na espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, sa umagang ito, ang biyaya mo lamang, Panginoon, ang siya namin, Panginoon, paghuhukutan ng lakas, Panginoon. Panginoon, maging ganap kami, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa amin, Panginoon. Handa mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na mapapurihan ka namin, maitaas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samod na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Pilit So, kapag po tayo nakakaranas ng mga kabalisahan sa ating buhay, lalo na po tayo yung mga Kristiyano na, so tinatanong natin yung ating mga sarili, bakit tayo nababalisa? Lagi bang masama ang mabalisa? At
Normal lang po ba ang mabalisa? Kasi kapag Kristiyano ka, alam ko, ano na tayo dun? Tapos na tayo dun, hindi na dapat tayo nababalisa. Pero bilang isang tao, nakakaranas din tayo ng mga ganito sa ating buhay. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa sa aklat ng Mateo 6, verse 25 to 34. Basahin po natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay nalalanta at susunugin, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayo mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. So, ang realidad po, ang kabalisahan ay pagkadama ng nervyos, pagkabahala sa mga bagay-bagay, at pagiging di mapakali. So, dahil tayo ay nabubuhay sa daigdig na walang kasiguruduhan tungkol sa mga pisikal na aspeto ng ating buhay, sino man po sa atin ay posibleng madaig ng kabalisahan. Yung salita pong pagkabalisa, anxiety, anxious, worries, ay likas na reaksyon ng mga tao sa kahirapan, gutom at iba pang problemang nararanasan nating araw-araw. No? Sino po ba yung araw-araw ay nakikipagbaka sa kanyang buhay? No, lahat po tayo, no. Wala sa atin na matutulog na lang, pagising niya, talagang umaapaw ng biyaya sa kanya. Wala po, lahat po tayo nakakaranas ng problema. Sabi nga po ni Pastor Bado nakaraan, ang hindi nakakaranas ng problema, yun daw po nasa ilalim na ng lupa o kay mga tinotoyo. So tayo po normal, nakakaranas po tayo ng problema. Madalas kasali sa pagkabalisa ang pag-aalala sa maraming bagay sa ating buhay, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. No? Hindi natin maiiwasan na mag-alala para sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa panahon ngayon na talagang talamak na masyado yung krimen sa ating buhay. So, ang tanong po, tama lang po ba na isipin ang mga material na bagay para sa kasulukuyan at para sa hinaharap? Kasi sabi po sa verse natin, huwag daw po nating alalahanin ang para bukas. No? Normal lang na mag-alala tayo sa mga mahal natin sa buhay dahil kung iisipin natin, lagi iniisip natin yung kaligtasan nila, yung kanilang kapakanan, lalo na sa mga tatay na nagtatrabaho, yung mga anak. Ako po yung lagi kong iniisip, lalo na yung anak ko, kasi ang trabaho niya nasa kalye siya.
nagdi-deliver siya ng mga parcel. Tapos kapag nakakapanood ako ng mga na-aksidente, yung ganun na lang yung kaba ko para sa anak ko. Pero yun ay lagi kong inilalapit sa Panginoon dahil ayoko rin naman na masanay ako na nasa ganung kalagayan. So, ayon daw po sa science, ang labis na pag-aalala ng tao, yung kanyang sympathetic nervous system, lagi daw po nagiging aktibo. At dahil daw po doon, nagkakaroon daw po tayo ng sakit sa ating katawan. Doon daw po tayo nagkakaroon ng ulcer, sakit sa puso, at saka hika daw po. Siguro dahil sa hika, yung labis na pag-aalala mo, minsan hindi ka makahinga. No? Tama po ba natin isipin yung mga material na bagay? Diba? Sino po ba dito yung madalas mag-isip ng mga material na bagay? Yung advance action daw po ng isang tao sa material na bagay na kanyang pangangailangan, nagpapakita daw po iyon ng pagiging responsableng tao. Dahil ang responsableng tao po, iniisip niya yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung responsableng tao po, malayo pa lang naghahanda na. Yung responsableng tao po, yung madaling makagawa ng paraan. Kaya hindi na sila agad nagkakaroon ng kabalisahan sa kanilang sarili dahil responsable po sila. So, tayo po na mga Kristiyano, meron po tayo mga pagkakataon na minsan dumaranas tayo sa mga ganito na kahit na masipag tayo magtrabaho, nagkakaroon pa rin tayo ng mga problema. Lumalapit tayo sa Panginoon, nagkakaroon pa rin tayo ng problema. Kasi po, garantiya po yan na tayo po ay narito pa sa lupa. No? Nakakaranas pa talaga tayo ng mga pagsubok sa buhay. At yung kabalisahan na nararanasan natin, isa po yan sa pagsubok para makita ng Panginoon kung tayo po ba ay lumalalim sa Kanya o lumalalim tayo sa ating kababawan. No? So, meron po tayong 7 puntos na pwede natin gawin kapag ang kabalisahan ay nakakasama na sa atin sa halip na makatulong. So, yan po. Ito po yung mga bagay na pwede natin gawin sa ating sarili kapag nakikita natin na hindi na magiging maganda na sobra tayo nababalisa sa ating buhay. Number 1 po, alamin kung makatwiran ang iyong pagkabalisa. Ang pagkabahala po sa mga responsibilidad ay iba po sa sobrang pagkabalisa. Iba po yung nababalisa tayo sa mga bagay na iniisip natin at iba naman po yung mga nababalisa tayo dahil meron tayong responsibilidad. No? Sabi po sa Mateo 6:25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So, kapag hindi na po tayo natutulungan ng pagkabalisa para makahanap ng solusyon, nakadaragdag lang po ito sa problema natin. At minsan, yung mismong pagkabalisa na natin, ang nagiging problema na natin, hindi na yung natural na problema natin. No? Yung pagkabalisa na natin ang nagiging problema sa atin. So sa amin po, ni Brother Alex, ako po ay may 5 anak. So 4 po yung nag-aaral sa amin at isa lang po ang nagtatrabaho sa amin. Kapag po si Brother Alex nawala ng isang araw na pasok sa trabaho, medyo kakapusin na po kami. Kasi nakaano po yun nakabudget talaga yung yung kinikita ni Alex sa pagkain namin, baon ng mga bata, pangangailangan. At wala po doon, hindi po namin binabudget yung pagkakasakit ng mga bata kasi hindi na po kakayanin ng budget namin. So doon lang po kami sa pangangailangan namin. So, ito po, nung bandang February po,
Medyo nagtataka po si Brother Alex sa akin. Kasi may dumating po kasing parcel sa akin. 3 black shoes na pang-eskwela. Dumating po, binayaran ko. Sumunod na linggo, 3 rubber shoes na pang-eskwela uli. Hindi siya hindi siya nagtatanong sa akin. Nung sumunod na linggo naman po, 3 bag ang dumating sa akin. So doon na siya nagtanong, sabi niya, bakit naman kailangan bumili ka ng mga ganyan? Sabi niya sa akin. Matatapos na ang eskwela. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman to binili para gamitin ng mga bata ngayon. Inihahanda ko sila para sa susunod na pagpasok nila. Excuse me po. Thank you, sis. Sabi ko po sa kanya, inihahanda ko tayo kako sa susunod na pagpasok ng mga bata. Dahil si Brother Alex po, buo niya pong ibinibigay sa akin na sahod niya. Wala silang holiday, no work, no pay po sila. Kaya sabi ko sa kanya, pagdating ng pasukan, hindi mo ako mabibigyan ng amount na talagang ipambibili ko ng gamit nila. Kung hindi kailangan kong unti-untiin, kako. Kasi kako, nagiging problema ko yan kapag hindi ko yan inagapan, magiging problema natin yan. Kahit may mga kapatid ako na alam kong tutulong sa akin, hanggat maaari, ayokong gawin yung ganun. Gagawa ako ng paraan, kahit mumurahin ng bibiling kong bag, sapatos, okay lang, basta galing sa amin. Para nakaka-proud na kami mga magulang ang bumibili ng gamit ng mga anak namin. Kahit alam ko na magbibigay naman yung mga kapatid ko, pero gusto kong magsikap kaming dalawa bilang magulang. So, naintindihan niya ako doon. Sa parting yun, naintindihan niya ako. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na, hindi kita minamaliit. Hindi kita minamaliit na alam kung wala kay bibigay sa akin. Pero ito yung realidad natin, kako. Hindi sapat yung sinasahod mo para tugunan yung ibang pangangailangan natin. Kung hindi kailangan muna natin unti-untiin. Minsan ganun po tayo mga kapatid. Kailangan alamin natin ano ba yung problema natin. Makatwiran ba na yung problema natin ay unahin natin? O katulad ng problema ko na isang malaking problema, samantalang alam ko naman na wala akong solusyon. Diba? Mas maganda na unti-untiin ko para hindi ako nahihirapan. Tapos yung asawa ko bilang padre di pamilya, hindi siya mapahiya sa sarili niya na wala siyang kayang ibigay sa kanyang mga pamilya. Yung po lang yung sinare ko sa inyo para po malaman natin kung makatwiran po ba ang pagkabalisa na nararanasan natin. Minsan kasi nababalisa lang tayo. Wala lang, gusto lang natin mag-isip. Pero dapat po, isipin po natin, alamin po natin, ugatin po natin kung bakit tayo nababalisa. So, number 2 po, harapin ng paisa-isa ang bawat araw. Sabi po sa Mateo 6:34, kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili niya. Sapat ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So, pag-isipang mabuti ang ikibinabalisa mo ngayon. Ito ba ay nababalisa ka ngayon dahil sa problema mo? Bukas ba mababalisa ka pa rin dahil sa problema mo uli na yun? Sa susunod ba yun din na magiging problema mo? So, kapag po ganon ang problema natin, na nauulit. Kunyari, ang problema mo ay bayad sa bahay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig. So, yung po, hindi po dapat natin kinababalisan yung mga yun. Bakit po? Kasi responsibilidad po natin na bayaran ang mga yun. Bakit? Dahil
Wala naman po tayong sariling bahay. Umuupa tayo. So, responsibilidad natin na bayaran ang upa natin. Hindi po tayo dapat mabalisa doon. Ano po ang dapat natin gawin? Humanap po tayo ng paraan para matugunan yung pangangailangan na yun. Huwag po nating hayaan yung sarili natin malugmok doon sa kabalisahan dahil lang sa laging ganun ang mararanasan mo. Samantalang pwede ka naman gumawa ng paraan para hindi na yun ang maranasan mo. No? Hindi hindi rin nagiging maganda sa isang Kristiyano na pagdating ng linggo, praise and worship, amen, amen. Tapos, paglabas mo ng pinto doon, pambihira, ando doon yung napakarami mo palang problema. No, napakarami mo palang problema. Malapit ka na pala magpakamatay, hindi pa alam ng mga pastor mo. No, di ba? So, wag pong ganun. Ang problema, iba po ang problema na kinakaharap natin. Iba po yung ating responsibilidad. No? Pag-ibahin po natin, paghiwalayin po natin to. Pag sinabing responsibilidad, darating at darating ang panahon na kailangan natin bayaran yun. Pag ang upa sa bahay, kailangan buwan-buwan babayaran natin. No? Huwag po tayo mababalisa sa mga ganun. Hanapan po natin ng paraan para matugunan ito. Amen. So, number 3 po, hayaan na lang natin ang mga bagay na hindi na mababago. Parang wala ka nang pakialam dito, no? Hayaan mo na lang, wala na mababago, no? Sabi po sa mga ngaral 9:11, medyo mahit yan. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhin, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. So, wala pong Kristiyanong malas. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, hindi po dapat tayo minamalas. No? Amen. Wala pong Kristiyanong malas. Pero sabi po dito sa ating talata, di lahat ng marunong yumayaman. Di lahat ng may kakayahan nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. So, kailangan nating ayusin yung buhay natin. No? Di na nga tayo marunong. Wala na tayong diskarte sa buhay. Wala na tayong kakayahan. Tas punong-puno pa tayo ng alalahanin. Abay, matatawag kayang swerte yun. Di ba? Hindi tayo swerte kapag ganun. Para tayong walang Diyos sa buhay natin kapag ganun. Ang Kristiyanong na may Diyos sa kanyang buhay, laging nagtatagumpay. No, laging pinagtatagumpay ng Panginoon. Bakit? Kasi sa Kanya tayo nakaasa. Kapag inasahan natin ang sarili natin, lalagapak po tayo. Pero kapag ang inasahan natin, ang gawa ng Panginoon sa ating buhay, asahan niyo po lagi tayo magtatagumpay. Dahil hindi tayo nilalang ng Panginoon para lamang magdusa. No, hindi tayo nilalang ng Panginoon para lamang mahirapan. No? Nilalang tayo ng Panginoon para maging mabuhay, maging buhay na patotoo sa mga kapatiran natin. Kaya nga tayo Kristiyano, nakaugnay tayo sa Panginoong Hesukristo. At kailangan nating ipakita yung pagiging Kristiyano natin sa mga tao na wala dito sa ating sambahan. No? Kailangan natin ipakita sa kanila na tayo ay hindi minamalas, kung hindi sinuswerte tayo dahil meron tayong Panginoon sa ating buhay. Walang Kristiyanong malas. Yun po ang ating ilagay sa ating kaisipan. Walang Kristiyanong malas. Ang pinakamabuting magagawa mo ay paghandaan ng sitwasyon hanggat maaari. No? Pero ang tanggapin ang katotohanan na wala na tayong
kakayahan dahil hindi natin kontrolado ang lahat. Kung minsan, hindi natin kayang baguhin ang ating kapaligiran. Hindi natin kayang baguhin kasi wala naman tayong control. Pero, kayang kontrolin ng Panginoon ang kapaligiran. Anong gagawin mo? Baguhin mo yung sarili mo. Baguhin mo yung sarili mo para makita ng lahat na yung Diyos na meron ka sa buhay mo, mainggit sila. Ay, gusto ko rin yung Diyos na meron sila. Kasi mula sa pagiging kwan niya, mula sa pagiging hindi magandang pag-uugali niya, naging mabunga siya. No? Bakit? Dahil may Diyos siya na nagbabago ng kanyang buhay. Kaya kung gusto mong baguhin ang paligid mo, baguhin mo muna ang sarili mo. At ang biyaya ng Diyos ang babago at ukukontrol sa paligid natin. Wala kasi tayong kayang gawin sa buhay natin. Hindi natin kontrolado ito. Number 4, magkaroon ng tamang pananaw. So sabi po dito, dapat mo nang intindihin ang buong sitwasyon at huwag ma-stress sa mga detalye. Kailangan mong tiyakin ang mga bagay na mas mahalaga. So sabi po dito sa Pilipos 1:9-10, idinadalangin ko sa Diyos ang inyong pag-ibig at patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pangunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Ano ba ang tinuturing nating mga Kristiyano na mas mahalaga? Meron tayong mas mahalaga bilang isang Kristiyano. Ang mamuhay na kontento kasama ang Panginoon Jesucristo, yun ang mahalaga sa ating buhay. No? Ang mahalaga sa atin ay mabuhay tayo na meron tayong Diyos sa ating puso. Mahirap pong mabuhay ng sarili mo lang ang kasama mo. Mas masarap pong mabuhay na ang kasama mo ay ang Panginoong Jesucristo. Kapag Kristiyano po tayo, hindi na po tayo after sa makamundong gawain. Kapag Kristiyano tayo, hindi na po tayo after sa kung anong trend ng mga gadget ngayon. Bakit? Dahil isa lang ang mahalaga sa atin. Isa lang ang gusto natin magkaroon tayo. Magkaroon tayo ng Diyos na buhay sa ating buhay. No? Ayun po ang mahalaga. Matagpuan tayong malinis, walang kapintasan sa araw ng pagdating ng Panginoon. Sabi nga po dito, malinaw na kaalaman at pangunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. At ang pinakamahalaga sa lahat ay magkaroon tayo ng Diyos sa ating buhay. Wala na po tayong ibang hihilingin. Hilingin po natin na magkaroon tayo ng Diyos sa ating buhay. At lahat po ito ay magiging maayos dahil hindi hahayaan ng Panginoon na maging bara-bara lang tayo sa buhay natin. Kapag ang Diyos kapag meron tayong Diyos sa ating buhay, magiging organized kung ano yung araw-araw natin pamumuhay sa Panginoon. Ang Diyos na nakakaalam ng mga problema mo, ang Diyos ba na nakakaalam ng problema mo, hindi ba siya makakagawa ng bagay para tugunan ang pangangailangan mo? Makapangyarihan nga ang Diyos eh. No, bakit kailangan pa natin mabalisa? No, bakit kailangan pa natin abalahin yung sarili natin sa pag-iisip? No? Samantalang kaya naman tugunin ng Panginoon ang lahat. Ano lang kailangan natin? Alamin natin ano ang mahalaga sa atin. At ang Panginoon Jesucristo ang siyang mahalaga at tunay na kailangan natin. So, number 5 po, 7 po kasi ito eh, no? Ikalima po, manalangin tayo. Sabi po sa unang Pedro 5:7, kasi si Jana.
So, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, sa panahon na mas malakas, ang panalangin ay may kusang lakas na wasakin ang ating kabalisahan. No? Kayang-kayang wasakit ng panalangin natin ang kabalisahan, hindi pa nakakagawa ang Panginoon doon, nananalangin pa lang tayo. No? Kung tayo punong-puno ng problema, sa panalangin pa lang, umawawasak na yung problema natin. Patunay lang ito na higit ang lakas ng Panginoon kaysa sa mga alalahanin natin sa buhay. Kaya lang ang nakakalungkot po, mas ini-entertain po natin yung mga alalahanin natin. Minsan, hindi ako makapagsimba kasi ang dami kong problema. Hindi ako makahatid sa cell group kasi may hinihintay ako. Baka mamaya maputulan kami ng ilaw. So, nagiging sagabal yung mga alalahanin natin sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, manalangin lang tayo, mawawasak na yung ating kabalisahan. No? Pwede tayong umatin sa mga gawain ng Panginoon kahit meron tayong problema. Kasi anong nangyayari kasi, masyado natin minamahal yung problema natin. Hinahayaan natin ang gawain ng Panginoon, nakapokus tayo sa ating problema. Pero kung isipin mo, mag-focus ka sa Panginoon, hindi mo makikita ang problema mo. Kapag nag-focus ka sa Panginoon, manalangin ka, nakakalimutan mo yung problema mo. Pero nala kung ikaw yung taong mananalangin ka, dyan ka muna problema. Pagkatapos mo manalangin, kinuha mo ulit yung problema mo. No, hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon yung problema mo. Kaya ka nabibigatan. Kaya minsan, hindi ka nakaka-attend ng church. Bakit? Kasi yung problema mo, dala-dala mo. Ayaw mong bitawan. No? Ayaw mo ipagkatiwala sa Panginoon. Akala mo mas malaking problema mo sa Panginoon. Mali, kapatid. Kung mananalangin ka nga lang, yung problema mo, mawawasak na eh. Much more kung aatin ka pa ng gawain ng Panginoon. Ando doon ang biyaya ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo. Minsan, kailangan lang natin ayusin talaga yung mentalidad natin. Eh. Hindi ko mo nananalangin na tayo, nalulutas na ang ating mga problema. Ang panalangin ay isang aktwal na pakikipag-usap sa Diyos na nangangako. Hindi tayo pwede mangako sa Panginoon dahil sasablay tayo, mga kapatid. Pero ang Diyos na tapat at maaasahan, siyang nangangako sa atin. Sabi sa Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So kung tayo'y kubkub ng mga problema, ito kailangan natin, palalakasin tayo ng Panginoon. Kaya natin wasakin gaano man kalaki ang problema natin. Ang pananalangin ay pagpapakita ng mataas na pagtitiwala sa Panginoon. Kung hindi tayo nananalangin, ibig sabihin, wala tayong tiwala sa Panginoon. Kung hindi tayo nananalangin, hindi mo makikita kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay mo. Kasi hindi ka lumalapit sa Kanya eh. No? Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi dapat tayo kinakikitaan ng pagkabalisa sa buhay. No? Bakit? Ayan ang pangako ng Panginoon. No? Palalakasin niya tayo, iingatan tayo. Hindi ka dapat mangamba. Pero bakit punong-puno tayo ng pangamba sa buhay natin? Samantalang malinaw na sinasabi ng Panginoon na hindi tayo dapat mangamba. Ang laki-laki ng Panginoon natin. Sabi nga, kung ikaw ay mayroong problema na laki ng barko, ang solusyon na ibibigay sa iyo ng Panginoon ay laki ng dagat. Huwag ka nga lang titingin doon sa barko. Dahil kapag tinignan mo yung barko, yun lang ang makikita mo. Pero kung titignan mo yung kalawakan ng dagat, hindi mo na makikita yung barko. Hindi mo na makikita yung problema mo. Bakit? Kasi nakatuon ka sa Panginoon. Amen?
Papakainit. Number 6 po, hanapin ang kaharian at katwiran ng Diyos. Madalas po gusto-gusto natin itong verse na to eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan, yung huli ang gusto natin. Yung huli lang yung gusto natin eh. Yung may dagdag sa atin ng Panginoon. Pero yung hanapin siya, minsan hindi natin ginagawa. Kapag ang paghahanap sa kaharian at katwiran ng Diyos ang priority mo, tinutugon niya ang lahat ng ating pangangailangan. At maliligtas pa tayo sa lahat ng mga alalahanin sa buhay. Ang paghahanap daw sa katwiran ng Diyos ay maiyahalin tulad sa pakikipagdigma natin sa kasalanan. Kapag hinanap natin ang katwiran ng Panginoon, ito daw ay maiyahalin tulad sa pakikipagdigma natin sa kasalanan. Bakit? Kasi ito napapalitan tayo ng pagiging matuwid na mga gawa at pag-uugali natin. No? Naiaayos natin ang ating buhay kapag inuna natin ang katwiran ng Panginoon. Pag inuna natin hanapin ang kaharian ng Panginoon, nagiging maayos tayo. Dahil kung hindi tayo maayos, hindi naman natin hahanapin ang katwiran ng Panginoon. Sino lang ba ang humahanap sa Panginoon? Yung mga taong gustong magpaayos sa Panginoon. At yung mga taong gustong magpaayos na yun, sila yung nagiging maayos. No? Kaya nga tayo nandito eh. Akala nung iba, kapag lagi kang pumupunta sa simbahan, banal ka, matuwid ka, malinis ka. Hindi po. Kaya po tayo pumupunta sa simbahan dahil gusto nating magpatuwid sa Panginoon. Gusto nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon para maging malinis tayo. Yung po ang totoo doon. At gusto nating hanapin ang katwiran ng Panginoon para maging banal tayo. Hindi tayo pumupunta dito dahil perfecto tayo. Pumupunta tayo dito dahil gusto nating maging perpekto sa harapan ng Panginoon. At mangyayari lang yan kapag tayo ay nakipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi mangyayari sa buhay natin na gusto natin maging maayos ang buhay natin, pero nakahiga lang tayo sa ating kama. Hindi po. Hindi magiging maayos ang buhay natin hanggat hindi natin hinahanap ang Panginoon sa ating buhay. Maraming pangako ang binigay sa atin ng banal na kasulatan kapag po talagang gusto nating basahin ang Biblia. Ano makatutulong po sa atin para malagpasan natin yung mga pagsubok, alalahanin na kinakaharap natin araw-araw. Sabi po sa Isaiah 26, 3-4, binibigyan mo na lubos na kapayapaan ng mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailaman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ay walang hanggang kublihan. So kapag po nakakaranas tayo minsan ng problema, pagkabalisa na mga alalahanin sa buhay, takbo po tayo sa Panginoon. Sa Diyos lang po tayo makakahanap ng kublihan. Huwag po tayong tumakbo sa mga kapitbahay nating marites. Kasi hindi po yan makakatulong sa atin. No? Huwag din po tayong lumapit sa mga nagpapautang na may mga tubo. Kasi lalo po tayo malulugmok sa mga problema natin. Hayaan po natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin. Maging tapat lang po tayo sa paghahanap sa Kanya. Kasi minsan nakala natin, pag nag-pray tayo, gusto mo agad tugunin ka ng Panginoon eh. O, parang kang kumain ng instant noodles na nilagyan mo lang ng mainit na tubig, kakainin mo na agad. No, hindi po ganun. Kapag po tayo lumapit sa Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. Dumating man po sa araw na ito o hindi ang ating hinihiling sa Kanya, magtiwala po tayo dahil alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay ang para sa iyo. Na alam niya talagang magagalak ka sa gagawin niya sa iyo. Huwag nating gawing
Panginoon eh, no? Minsan ganun yung nangyayari sa atin. Hindi na siya nagiging Panginoon sa atin. Panginoon na lang. Bakit? Wala na, hindi na natin siya pinuri. Hininga na lang natin siya. Ginawa natin genie, ang Panginoon. So, wag pong ganun ang gawin natin. So, number 7, ito na po yung huli. Tumuon sa biyaya ng Diyos sa araw-araw. So, tayo po ay nabubuhay sa mundo ng sa mundo ng makasalanan. So, nakakasakit tayo ng kapwa natin, nasasaktan tayo. Dahil ang kasalanan po ay dumating po sa panahon na ang tao ay nagkasala, no? Nakakaranas tayo kasi tayo beneficiary ng kasalanan, no? Ang sumpa ng Diyos ay nasa sanlilikha, kaya tayo ay nakakaranas ng mga kalamidad, lindol, bagyo, mga sakuna dahil sa ating pong buhay ay na makasalanan tayo, palaging may mga problema. No, doon dumarating yung mga problema. Pero gayon man, sa gitna ng problema, mayroong ipinangako ang Panginoon sa atin at bibigyan tayo ng biyaya para sa araw na iyon. Sabi niya po, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Bakit ba ang Diyos ay nagbibigay lamang ng biyaya para sa araw na iyon? Bakit hindi para sa buong linggo, sa buong buwan? No? Bakit araw-araw lang ang biyaya ng Panginoon? So mga kapatid, ang sagot po dito ay, dahil gusto ng Lord na umasa tayo sa Kanya araw-araw. No? Gusto ng Diyos na lagi natin siyang lapitan araw-araw sa halip na maging independent tayo sa sarili nating kalakasan kasi hindi po natin kaya yun. Kapag po tayo ay nanangan lamang sa sarili natin lakas, babagsak po tayo. So, kung bakit araw-araw binibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Kung bibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon sa buong isang linggo, maniwala po kayo, hahayaan natin ang Panginoon hanggang sa susunod na linggo. Kung bibigyan tayo ng Panginoon ng biyaya para sa isang buwan, hahayaan natin ang Panginoon hanggang sa susunod na buwan. Kaya ang biyaya ng Panginoon, araw-araw ang binibigay sa atin dahil ang gusto niya, araw-araw natin siyang hanapin sa buhay natin. So, ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Hanapin siya, manalangin tayo araw-araw. Sabi nga sa Bible, panalangin, walang humpay. Pero dahil mga tao tayo, may mga ginagawa tayo sa mga buhay natin, yung pananalangin na gusto ng Panginoon, araw-araw gusto niya marinig sa atin. Araw-araw gusto niya na hanapin mo siya sa kanyang buhay. Ano mang kabilisan ang dumarating sa atin sa araw na ito, sapat ang biyaya ng Panginoon. At anumang problema o kabalisan ang darating bukas, ang biyaya ng Lord ay laging sariwa at maaasahan. Yung po ang ibinigay sa atin ng Panginoon, ipinangako sa atin ng Panginoon. So ang tanong po, dapat bang mabalisa pa tayo? Tayong mga nakakilala na sa Panginoon, dapat pa po ba tayong mabalisa? Galit po ba ang Diyos kapag tayo ay nababalisa? So, yung po ang ating pamagat is, worry is sin. Worry is sin because it denies the wisdom of God. Worry is sin because it denies the love of God. Worry is sin because it denies the power of God. Worry is sin because it denies our trust to God. Because it forgets God's grace in our everyday life. Worry is sin because it forgets the importance
of the finished work of Jesus on the cross of Calvary. Yun po yung bakit nagiging kasalanan ang kabalisahan. No? Nababalisa tayo, nagiging, sabi nga ni Pastor Val, dalawang klase daw po ang worry. Isang sinful worry at saka isang legitimate worry. So kapag po tayo'y nagwo-worry, nakakalimutan po natin kung ano ang kahalagahan ng tinapos na gawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Nawawalan po na halaga yon dahil masyado tayo nakukubkob ng alalahanin natin sa buhay. Dahil hindi lahat, wala na dapat kabalisahan, alalahanin, takot, at pangamba tayong nararanasan. Bakit? Lahat po yan ay pinagtagumpayan na ng Panginoon. Hindi na tayo dapat nananangan dyan. No? Sabi po niya sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung bakit po tayo may mga problema, kung bakit po tayo may alalahanin, inalaw po ng Panginoon yan. Mararanasan natin. Pero ano sabi niya? Lakasan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ng lahat yan. So, kapag po nag-worry tayo, nakakalimutan po natin ang salita ng Panginoon. Kapag po tayo'y nakukubkob ng kabilisahan sa ating buhay, nakakalimutan natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Yung sakripisyo ng Panginoon, nakakalimutan natin. Hindi natin naaalala na konting problema lang. Nakalimutan natin kung paano nagsakripisyo ang Panginoon sa atin. Ang biyaya ng tinapos na gawa ng Panginoon sa Kristo ang siyang wawasak sa lahat ng ating kabalisahan. No? Nang sa gayon, ang biyaya niya ang ating maranasan araw-araw. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Maranasan natin ang biyaya niya araw-araw. Alisin mo yung worry araw-araw. Ang gusto niya, biyaya araw-araw ang ating maranasan. Salamat sa tinapos na gawa ng Panginoon Kristo sa krus. Biyaya ng Lord ang ating mararanasan sa araw-araw. Maraming salamat po. To God be all the glory. Thank you po. Tinatawagan ko na po si Bishop para po sa karagdagang kaalaman. Init. Ito po. Ngayon po na sa pinahagi ko ng ating kapatid and ayos ko lamang po at this point in time na tingnan po natin yung salitang worry in its positive outlook. Kasi hindi po lahat ng worry ay quote-unquote kasalanan. Sino po dito ang walang problema? Pakitaas ang kamay. Masama po magkaroon ng problema. Kasi finish work na ni Lord eh. So kung dito po tayo titingin na hindi po natin babalansihin yung worry na tinatalakay po natin, baka maging ano po tayo, abnormal. Sa Biblia, pag tinawag na normal, hindi mananampalataya. Normal. Pero tawag natin sa sarili natin, normal naman akong tao because we look at it in the area of being handicapped o may kapansanan. Kaya sinasabi natin, hindi ka normal. Or kapag wala kang kapansanan, normal ka. Pero in general, kapag sinabi ng Biblia normal, hindi ka mananampalataya.
So ano ang advantage ng worry over your life? Kung umiinom kayo ng tubig, di ba? How many times do you drink water? Ay, wala akong kausap. As far as the capacity of our metabolism requires, hindi ka pwedeng lumagpas ng 12 glasses in a day. Tatamaan ang kidney mo.